Paring tigil yung ulan dito sa amin, parang bunganga ko lang walang tigil. Paano ba naman ay wala na naman pasok sa school? Bagong araw, panibagong pagpipiling masipag na naman niya sa buhay. Pating na nga ang Monday at wala pa rin talagang pasok sa school ang iyan nyo, kaya naman yung bunganga ko parang ulan din walang tigil. Ay grabe talaga yung bagyo, no? Akala ko sa labas ng bahay lang siya nangyayari, pero bakit naman pati yung loob ng bahay namin parang binagyo sa sobrang daming kalat kaloka? Kaya yung babae na yan hindi nakatiis, walang hilahilamos, walang mumug-mumug, diretso nga siya dyan sa aesthetic niyang lababo. Nisipag kasi yan si ate girl kapag inuuna niyang alinisin niyang aesthetic niyang lababo. Wala kasi nang natuto magluto si ate girl, iyang part ng kusina na nga yung naging paborito niya. Hindi naman halata sa katawan niya na favorite niyang tumambay sa kusina. Alam niyo ba kada nakatambay ako dyan sa kusina, yung gamunggong utak ni ate girl ay gumugulo o kumukulit na naman. Binabalak at gustong gawin na naman kasi yan siya dyan sa kusina na para bang meron siyang kontraktor na asawa para mag-isip lagi ng pagkakagastusan sa buhay. Madami kasi talagang gustong bilhin ni ate girl na gamit yan sa kusina, lalo na nga yung mga lagayan ng Ricardo. Din nga yung mga aesthetic na bote na lagayan ng mga toyo, suka, pati na rin nga ng patis at mantika. Pero hinay-hinay sa mga gusto, ate ko, hindi ikaw nagtatrabaho para gumastos ka ng gumastos, huy. Kaming dakdak ni ate girl ay nakatapos na nga siya ng paglilinis dyan sa kanyang aesthetic na kitchen. Nangalang pansinin yung sink dahil naku napakatagal na talaga ng tiles na yan. Dahil nakapaglinis na nga tayo ng kusina, tara magkalat na uli tayo. Uy, hindi. Nga muna ako nagpatuloy sa iba kong linisin dahil nako anong oras na nga na at kailangan ko na talagang magluto. Wala man lulutuin nga ng babae ay yung pinaka-favorite na luto niya sa sardinas, yung merong pechay na ginataan. Wala talaga nang nalaman ni ate girl na pwede palang gawin yung ganong klaseng luto ay iyon na talaga yung lagi niluluto niya sa sardinas. Sobrang dali nga lang nang lutuin pero kahit madali siyang lutuin, ayun iniwan ko na muna para nga malinis ko dito sa may sala. Doon ako na nga pagtatanggalin yung mga nakalagay dyan sa ibabaw na maliit naming lamesa. Tatambakan na naman nga yan na kung ano-ano kaya ganyan yan siya kagulo. Kung na nga ding linisin etong aming center table dahil nako hindi rin siya nakaligtas, napakadami din talaga nakalagay na kalat dyan. Talagang ka-organize sa bahay na to kaloka. Ganyan ang nakikita sa aking mga linis serye na lagi ko nga nililinis yung mga yan pero nako after ko mag-vlog 1 to 2 hours ay meron na naman mga nakalagay kaloka. After ko nga malinis yung mga iba-ibabaw sa may sala, ayan at bumalik na ako sa kusina para tingnan yung niluluto ko. Is lang naman siyang lutuin kaya ayan after magluto ni ate girl ay nagpunta na ngayon sa sala para nga makapanood na. Bago yan siya manood, ayan inuna pa nga yung pakikipagchismisan niya sa asawa niya. Lit na upo at panonood lang naman ang ginawa ni ate girl at ayan, nagsimula na nga ulit yan siyang maglinis. Diba, hindi na talaga natapos ang ginagawang paglilinis ni ate girl. Kung magwalis-walis, ayan dyan naman nga ako napunta sa sopa para nga ikabit na yung mga nilabhan kong cover. Isang araw pa nga yung nalabhan pero grabe, wala kasing tigil yung ulan kaya ngayon lang siya natuyo at naibilad. Good thing naman na meron nga akong ginagamit na downy na anti-kulob kaya naman hindi yan siya namaho. Tapos na nga yung babae yan sa mga gawain niya sa buhay kaya ayan, pinagpatuloy na nga niya yung pinapanood niya. Hapon na nga ng mga oras na yan kaya yung babae na yan ayan napadukot nga ng saging sa lamesa para gawing merienda. Paano hanggang dyan na lang muna, i-follow nyo yan siya para sa mga next mini vlog natin. Bye!